Araw po sa inyo lahat. Pag-usapan natin itong Magarbo at milyon mansyon ni Paulo Duterte na nabidyohan, no? Ano ba yung video na yan? Ma'am Maritel T, shoutout Ma'am Maritel T. Okay, yan. Okay, ano ba yung video na yan mga kaibigan? Panoorin natin, ha? Panoorin natin, then pag-usapan natin. Okay? Yan. Kanina po mag-8. Oo, kanina. O doon yung balay ni Pulong. Makita ang balay yun. Ano yung mga bodyguard dito? Makita ang balay. Balay daw ni Pulong mga kaibigan, ano? O dahil napansin niyo ba 'yan? Huwag na natin i-zoom in, ha. Alam ko naman napanood niyo na 'to lahat, eh, 'di ba? Ay, aha. Tuloy. Kita ka na ako, kita na. Ano ni siya ang Wala yung truck. Wow. Yan, no? Napag-gate pero dagang ginagate sa tinan. Sabi nung wow, napawaw talaga eh, no, sa laki, no, mga kaibigan. Alam mo, wala akong alam sa wala akong alam sa pagdating sa presyuhan or budget, no, pagdating sa pagpapagawa ng bahay, no, mga kaibigan. Pero more or less, 'di ba, more or less itong ganito kalawak na bakuran, pagkatapos yung ganong kalaking mansyon, no, mga kaibigan, na halos talaga mapapawaw. 'Di ba, mapapawaw yung mga makakakita, mga kaibigan. Siguro nasa mga 'to, eh, no, humigit kumulang. 'Di ba, hindi naman ito daan libo lang, no, mga kaibigan. Hindi rin naman siguro ito milyon lang, 'di ba, mga kaibigan? Pero ang tanong natin diyan, mga kaibigan, ang tanong natin diyan is saan kinuha ni Pulong yung budget niya para makapagpatayo ng ganyang kalaking mansyon at ganyang kagarbo, pagkatapos merong bakuran na napakalawak na talaga namang natatakpan na napakataas na pader na hindi natin alam kung ano ba yung ginagawa doon sa loob na yon, 'di ba? At kinakailangan pang takpan ng napakataas na pader, 'di ba, mga kaibigan? Pero hindi na importante yun kung ano yung ginagawa nila o ano yung tinatago nila doon sa loob, 'di ba? Ang tanong natin no, mga kaibigan, yung budget sa ganito, sa pagpapatayo ng ganito, no, mga kaibigan, gaano kalaking pera? Gaano kalaking pera ang kinakailangan gugulin o gastusin para magkaroon ka ng ganito kagarbo at kalaking mansyon at ganito kalawak na bakuran, 'di ba, mga kaibigan? Ang tanong, susunod na tanong natin doon, bago o ilabas natin ang politika, mga kaibigan, ilabas natin ang politika, no? Anong trabaho ni Pulong? May alam ba kayo, mga kaibigan? Nagkwentuhan lang tayo, kwentuhan lang tayo. Real talk tayo, no, mga kaibigan. Alam natin na si Pulong naging vice mayor, 'di ba? Vice siya ni Inday Sara do sa Davao. Tama ba ako, mga kaibigan? Please help me, correct me if I'm wrong, no? Naging vice mayor siya o naging mayor siya sa Davao, etong si Pulong, 'di ba? And maliban do sa sa mga posisyon nila sa politika, mga kaibigan, ano trabaho ni Pulong? 'Di ba? And sagarin na natin, no? Ano ang trabaho o pinagkakakitaan ng mga Duterte? Bakit ko natanong yan, mga kaibigan? Kasi umpisa lang ito, ha? Umpisa pa lang ito. Pakita natin yung kay Pulong, 'di ba? Ngayon pinakita na natin, pinlay natin yung video na kung saan ay napawaw yung kumuha ng video, no, mga kaibigan, nung makita yung sobrang lawak at saka magarbo na mansyon nitong si Pulong, 'di ba? And isusunod natin diyan, mga kaibigan, no, siguro sa mga susunod na araw ay yung mga ari-arian naman ni Inday Sara. Pagkatapos, yung mga ari-arian din ni Digong, no? Susunod-sunurin natin yan, mga kaibigan, lahat ng asset ng mga Duterte. Pero ngayon pa lang, itatanong na natin, ano ba ang negosyo o pinagkakakitaan ng mga Duterte maliban sa politika? May alam ba kayo? Paki-share nyo naman, mga kaibigan, di ba? Ako, honestly, I'm telling you, wala akong alam o wala akong nabalitaan na
na negosyo or pangkabuhayan na pinagkukunan nila ng limpak-limpak na pera. Di ba mga kaibigan? So ang tanong para sa akin sarili since wala akong malaman at wala akong makita na negosyo nila na pwedeng pagkuhanan ng kanilang pang-ekonomiya, mga kaibigan, saan galing? Saan galing? Yung halimbawa na lang kay Pulong, di ba? Wag muna natin banggitin yung kay Inday Sara saka kay Duterte, no mga kaibigan. Saan galing o saan nila kinuha yung magiging pondo nila o budget nila para magkaroon ng ganito kalawak na mga ari-arian, tapos magarbong masyon, and hindi lang yun mga kaibigan, di ba? May nabalita pa na I think worth millions of watch, di ba? Yung relo ni Pulong na milyon din ang halaga. Di ba mga kaibigan? Tapos sasabihin nila ay simpleng buhay lang daw meron etong mga Duterte. Di ba mga kaibigan? And kung inyong matatandaan mga kaibigan, di ba, napakaswerte rin talaga ng mga Duterte. Alam nyo bakit ko nasabi napakaswerte ng mga Duterte? Natandaan nyo ba noong panahon na I'm not sure if kung kaninong administration yon, kay Cory ata. Yung na-sequester or yung ari-arian ni Amy Marcos, mga kaibigan, di ba? Na talagang winasak yung kanyang bahay. Tapos na kung saan ay halos mangiyak-ngiyak si dating unang ginang Imelda Marcos, di ba? Hindi ko na matanda kung kaninong administrasyon yon, mga kaibigan. Pero ngayon, di ba? Masasabi natin na alin sa dalawa, malakas talaga ang mga Duterte, kaya hindi pinakikialaman o walang naglalakas loob na questionin yung kanilang mga questionable, no? Sa atin sabihin na natin questionable dahil hindi nga natin alam 'di ba? Saan sila kumuha ng ganung kalaking pera para makapagpundar ng mga talagang ang dami nilang mga asset, ang dami nilang mga ari-arian na gaya ng alam natin mga kaibigan, 'di ba? Sila tong ayaw maglabas ng kanilang salin. 'Di ba mga kaibigan? Hindi ko lang alam sabi ko nga, correct me if I'm wrong mga kaibigan, kung meron na ba sa mga Duterte ang naglabas ng kanilang salin o gumawa ng kanilang salin? 'Di ba mga kaibigan? So ang tanong, yung 51 billion ba nasagot na ni Pulong? Pangalawang tanong, mga kaibigan, kung walang trabaho, walang negosyo, 'di ba? And hindi ka didikit, hindi ka didikit o hindi ka kakapit sa droga, 'di ba mga kaibigan? Malabo makapagpundar ka ng ganyang kalaki. 'Di ba? Either sa legal way o sa legal na paraan mga kaibigan, meron kang negosyo, meron kang pinagkakakitaan, makakaipon ka ng ganito. 'Di ba? And sa illegal way naman, which is napakabilis mga kaibigan, kapag ikaw ay kumapit sa mga katiwalian, mga illegal, 'di ba? Just like for example, yung hindi ko sinasabi mga kaibigan, napag-uusapan lang natin dito napag-uusapan lang. Halimbawa, ikaw ay naging protektor ng droga, 'di ba? Gaya nga nung panahon na kung saan ay naharap o humarap sa Senado itong si Pulong, kasama yung mga kaibigan nila, mga drug lord, kasama pati yung asawa ni Duterte, ni BP Sara, mga kaibigan, 'di ba? Na may kinalaman sa droga. Kung totoo man 'yon, 'di ba? Posible. 'Di ba mga kaibigan, posible na madali silang makapundar ng ganitong karangyang mga ari-arian, no? Ito na may napag-uusapan lang natin, no, mga kaibigan, 'di ba? Napag-uusapan lang natin ito, and sana ay magkaroon din ng pagkakataon na mahalungkat, 'di ba? Mahalungkat ang mga ari-arian ng mga Duterte, no, mga kaibigan, at mapaalam sa taong bayan kung paano nila napundar 'yon, 'di ba? And patunayan nila na mali
Mali ang haka-haka ng taong bayan na ito ay galing sa dugo, pawis na ibinubuwis ng mamamayan pagkatapos ang makikinabang lamang sila. Pagkatapos ang kanilang ibubuyang-yang, di ba? Ang kanilang ibubuyang-yang at sasabihin sa public ang mga Duterte ay simple lamang ang buhay. Di ba? Simple lamang daw ang buhay pero mga nakatira sa mga mararangyang mga mansyon. Di ba mga kaibigan? Nagtatago, alimbawa tulad na lang nung kanilang tatay. Di ba sa tuwing magpapabideo ay nakatambay, nagkakape doon sa kanilang lumang bahay sa Davao, di ba? Tapos sasabihin nila, eto si Tatay Digong, simpleng buhay lang. Di ba? Alam niyo mga kaibigan, sa pagsasabi nila ng ganon na yung mga Duterte simpleng buhay lang, di ba? Simple lang yun. Simple lang yun. Pero kung lalawakan natin ang ating pag-iisip, makikita natin mga kaibigan, niloloko tayo ng mga Duterte. Di ba? Niloloko tayo ng mga Duterte. Sa pagsasabi na sila ay simpleng buhay lang. Simple lang ang kanilang pamumuhay. Pero ito hindi na mapigilan mga kaibigan at talagang lumalantad na at lumalabas na. 'Di ba? Isipin niyo 'to, no? Tayo nagpasalamat tayo dito sa taxi driver o do sa pasahero ng taxi driver na nag-video nito. 'Di ba? Alam niyo mga kaibigan, sa totoo lang kung wala ito, hindi ko alam na merong ganitong magarbo, malaki na mansyon at malawak na bakuran etong si Pulong. Kaya nung mapanood ko 'to mga kaibigan, 'di ba sabi ko nga, 'di ba, naalala ko yung 51 billion. No, naalala ko yung 51 billion tapos naalala ko yung mga budget ng mga Duterte. 'Di ba? Mula pa nung nasa Davao sila hanggang sa humawak sila ng mga posisyon sa nasyonal. 'Di ba mga kaibigan? So more or less, pwede natin sabihin hangga't hindi nagsasalita, hangga't hindi nila napapatunayan kung saan nanggaling yung pinambili nila ng kanilang mga asset, mga kaibigan, ay pwede natin sabihin, no, na ito ay galing sa dugo, pawis na ibinuwis ng mamamayang Pilipino na ang nakikinabang ngayon mga kaibigan, ang isang pamilya lang, Duterte. No, mga kaibigan. So kayo, ano po masasabi ninyo mga kaibigan dito sa ating napag-usapan ngayon? Kung meron po kayong karagdagang masasabi dyan, ay please comment on our comment section dyan sa baba. Dahil binabasa ko po yan, napaka-importante po yan. At sa mga bago pa lamang na mga kaibigan na napag-sharean, tapos nakapasyal, naligaw, nakapanood dito sa video ko at nung makita na yung host ay pogi, talaga namang tinagalan yung panonood. Baka naman mga kaibigan, baka naman bago man lamang matapos yung inyong panonood, mag-subscribe na kayo. Lalo pa at sa palagay ninyo ay pasado sa inyong panlasa yung mga content na pinag-uusapan natin dito mga kaibigan. Ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na, di ba?